Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Walang bitawan na po ang pagtutok ng GMA Integrated News sa latest sa mga pantalan, paliparan at terminal ngayong dagsa ang mga naghahabol makabiyahe para sa Kapaskuhan. Nakabantay rin tayo sa mga kalsada palabas ng Metro Manila, kabilang sa mga expressway. Gayon din sa ilang pamilihang suki ng mga kumukumpleto sa kanilang pang-aguinaldo o pang-Noche Buena. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa araw bago ang bisperas ng Pasko, dumagsa sa mga terminal at paliparan ang mga babiyahe para sa Pasko. Sa NAIA, naabot ang record-breaking na bilang ng mga pasahero nitong Sabado. At ngayong araw, walang patid pa rin ang pagdating ng mga baga out of town. Alamin natin ang sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Joseph Moro. Joseph. Mel Emil Vicky, 161,000 yan na mga pasahero lampas dun sa kanilang projection o inaasahan na bilang ng mga pasahero ngayong Kapaskuhan. Yung iba nga, mabuti ngayong araw lamang lumuwas dahil iniwasan nga nila yung bulto ng mga pasahero na yan. 3 taon nang hindi nakakapagpasko sa Zamboanga si Rolando kung saan naninirahan ang nanay niya at ang kanyang 2 anak. Excited sir, makita yung nanay. Bitbit niya ang espesyal na regalo sa kanyang nanay na swertehan daw sa Christmas party nila. Christmas party nag-bunot. Si Angela, ang kapatid naman sa Zamboanga rin ang bibisitahin. 8 days. Tagal ah. Opo. Taga saan kayo? Taga Bicol. Isang buong pamilya naman ang bitbit ni Kate papuntang Dumaguete naman para doon magdiwang ng Pasko. Taga Baguio sila at first time nila mag-out of town na selebrasyon ng Pasko. Dumaguete si Kihar, I don't know, doon lang napili ng parents namin. Beach, Ngayong araw sila bumiyahe dahil iniwasan nila ang bulto ng mga pasahero. But not as much as the last week. Very traffic din on the way to NAIA, right? Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, mas maraming bumiyahe ngayong Kapaskuhan kumpara nung 1 taon. Nito lamang December 21, Sabado, naabot na nila ang record-breaking na 161,000 na mga pasahero. Sa tala ng MIA sa 161,000 na mga umalis at dumating na mga pasahero, noong December 21, mas marami ang domestic passengers. Bahagya lamang ito bumaba kahapon. Leaving Manila to the provinces, ito yung marami. Yung bulk ng passengers or should have left already. But we are still waiting, we're still waiting and trying to see if the 23rd, if there would be movement pa rin. Sa NAIA Terminal 2 at 3 ngayong maghapon, walang patid ang dating ng mga pasahero. Sa Terminal 3, bagaman may pila ng mga pasahero kaming nakita dahil hindi pa bukas ang check-in counter ng ilang airline, tuloy-tuloy naman ang pagproseso ng mga pasahero. Marami ring available na mga wheelchair para sa mga may edad. Ang Bureau of Immigration may idinagdag ng mga personnel para magproseso ng mga parating na pasahero. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan as augmentation team. Mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters that are there on standby kung kinakailangan po, kung makitang humahaba ang pila. Meron tayong additional personnel na tumutulong po sa kanila. Di tulad ng dati, pinayagan na ng Bureau of Immigration na bumati ng maligayang Pasko ang kanilang mga tauhan sa mga pasahero, pero may paalala. Pakita natin yung hospitality natin, pero bawal pong tumanggap ng regalo, ang pagbati lamang po. Vicky, sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung dating ng mga pasahero natin at kung kita nyo nga sa ating likod, yan yung mga night flights na, no? Mga domestic yan at saka sa international. Abot pa naman sila kung uuwi sila sa kanilang mga probinsya para sa Pasko. Ayon sa Metro Manila International Airport Authority o MIA, ang inaasahan nila for today, no? Maghapon ay 152,000. Mas mababa na dun sa mga nakaraang araw tulad noong weekend. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro. Samantala, isang disgrasya lang nakabagal agad ng bahagya sa biyahe sa South Luzon Expressway. Habang sa Bicol, mga sira sa highway ang nagpabigat sa traffic. Kamustahin natin ang mga biyaheng timog sa live na pagtutok ni Mav Gonzalez mula sa SLEX. Mav.
Vicky, sa mga babiyahe pa South, good news dahil mas maluwag na ang Andaya Highway. Maluwag din ang daloy ng trapiko dito sa SLEX. Halos walang katapusan ang pila ng mga sasakyan sa Andaya Highway sa Camarines Sur nitong weekend. May 4 na bahagi kasi ng highway ang may sira. Pero bumuti na umano ang daloy ng trapiko kagabi ayon sa DPWH Region 5. Tuloy-tuloy ang pagkumpuni sa kalsada. 3 na yung naayos. Yung isa ginagawa pa kasi medyo malambot po yung lupa. Kaya we are hoping na within the day ay matapos rin po. Gumagamit na po kami ng drone, ma'am, para lang ma-monitor namin. Tumatakbo po doon yung mga enforcers namin. Sa South Luzon Expressway o SLEX naman, light to moderate ang traffic buong maghapon. Bumigat lang sandali ang traffic sa Southwoods area kaninang umaga dahil sa aksidente, pero na-clear din naman ito kaagad. Ayon sa Traffic Monitoring Center ng SLEX, marami nang bumiyahe para sa holidays noong Biyernes at Sabado. Sa ngayon po, maluwag pa naman po tayo. Baka mamaya, bumigat na rin to ngayong hapon kasi meron pang mga hindi pa nakauwi kahapon. Tsaka nung Friday. Bukas siguro meron pa rin ilan na hindi sasabay ngayong araw na to, ngayong hapon. Nagdagdag na ang SLEX ng tellers, traffic enforcers at ambulant tellers sakaling bumigat ang daloy ng trapiko sa SLEX. Meron ding ambulansya at towing service na nakaantabay para sakaling may mangyari, makakaresponde sila agad. Paalala sa mga motorista, baka yung kaluwagan, magpatakbo sila ng sobrang bilis, baka mamaya magpapasko. Ingat po tayong lahat yan bago umalis ng bahay. O along the way, makapag-load na tayo kasi pwede naman online yan para hindi tayo magka-problema sa mga toll plaza. Vicky, hanggang sa ngayon, mabilis pa rin ang biyahe sa kahabaan ng SLEX. Wala ring congestion ngayon sa mga toll plaza. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Fully booked na rin ang maraming biyahe ng bus sa PITX, lalo na yung mga papunta sa Bicol. Pero may ilang pasahero pa rin nagbabaka sakaling makakuha ng tiket para makauwi bago magpasko. Nakatutok doon live si Oscar Reyda. Oscar, mahaba pa rin ba pila dyan ng mga pasahero? Mel, sa ngayon ay umabot na sa mahigit 183,000 ang bilang ng mga pasaherong naitala dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX as of 6 p.m. Mag-alas 12 ng tanghali nang datnan naming nahihimbing sa pagtulog ang babaeng ito habang nakapila sa bilihan ng tiket. Ang kanyang cellphone nakapatong lang sa kanyang gamit. Walang kalaban-laban sa mga manlalamang na anumang sandali ay posibleng sumalakay. Buti na lang at nadaanan siya at ginising ng mga nagpapatrolyang pulis. Mga cellphone po ninyo pag-ingatan niyo po. Kaya pala, wala pang alas 7 ng umaga ay nakapila na siya. Nagbabaka sakaling makabili ng tiket ng biyaheng Panaga sa Bicol. Inaantok ko po sa pilang haba-haba eh. Di naman nag-iisa si Judith. Isa lang siya sa mga sumusugal sa mala blockbuster na pila mula pa kaninang umaga. Karamihan kasi sa mga biyaheng pa-Bicol, lalo na yung di aircon, fully booked na. Gustuin man daw kasi ng ilan na makauwi ng maaga-aga. May trabaho, busy sa trabaho, di ho kami pinapayagan ng kampaning makapaglabas agad. Una nang tiniyak ng pamunuan ng PITX na handa silang magdagdag ng mga bus, masiguro lang na may masasakyan ang mga pasahero sa kanilang terminal. Actually, sir, yung mga fully booked trips naman natin, mga advance booking na yon. So, yung mga gusto pang mag-walk-in today, pwede pa rin naman po. At the same time, syempre, nagdagdag na tayo ng trips. And then, yung iba naman, hihintayin lang natin yung mga bus natin na bumalik dito. Sa kabila naman ng paalala ng mga otoridad, hanggang kanina, may mga nakukumpiska pa rin ipinagbabawal na bagay tulad ng patalim, gunting, butane at heto, may gasol pa. Hopefully, yung iba wag na tayo magdala ng mga flammable items, so lalong-lalo na firearms and fireworks. Maya't maya naman ang pag-iikot ng mga K9 units para mas lalong matiyak ang seguridad. Tanghali pa lang, halos 100,000 pasahero na ang naitala dito sa PITX. Kaya siksikan, lalo na sa mga waiting area. Yung iba nga, sa sahig na umuupo. Masayang uuwi kahit walang pera, basta't makasama namin yung pamilya namin.
Yung iba, 2 araw na raw naririto, matiyak lang na sila ay makakauwi. Mahirap po. Yung ako nasa entrance ko nagbabatay sa ticket, tapos yung kapatid ko po nagbabatay ng gamit. Obligasyon po namin na mag-uwi ng Samar, kailangan talaga po. Minsan lang namin makasama si Papa. Noong nakaraang taon, December 23 din na itala ang pinakamaraming pasahero. Umabot ang bilang sa mahigit 204,000. Samantala, Mel, inaasahan naman ng pamunuan ng PITX na hanggang bukas ay patuloy silang dadayuin o dadagsain ng mga biyahero. Pero kumpara raw ngayong araw, pihadong hindi na raw ganun kadami. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kamustahin naman natin ang lagay ng trafiko sa North Luzon Expressway ngayong inaasahang may makakahabol pa sa biyahe hanggang bisperas ng Pasko. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Emil, normal pa ang dami ng mga sasakyan dito sa northbound lane ng Balintawak Toll Plaza bagamat patuloy ang pagdaan ng mga sasakyan ng ating mga kababayan na bumibiyaheng panorte. Fast-moving ang magkabilang lanes ng North Luzon Expressway buong araw. Ayon sa North Luzon Expressway Corporation, karamihan ng mga panorte dumaan na rito noong Huwebes hanggang kahapon. Pero hindi inaalis ang posibilidad na maaring may hahabol sa biyahe ngayong gabi hanggang bukas, bisperas ng Pasko. Nasa 1,500 traffic patrol officers, emergency at medical personnel ang itinalaga sa NLEX at SCTEX mula noong December 20 bilang paghahanda sa Christmas uwian pati sa katapusan ng Christmas break sa January 3. Sakaling magkakaaberya ang mga sasakyan, libre ang towing ng mga Class 1 vehicles simula bukas hanggang sa pinakamalapit na toll exit. Bukas na rin ang pangatlong Candaba Viaduct para maibsan ang paninikip ng mga tumatawid ng expressway mula Bulacan papuntang Pampanga. Abangan din ang mga traffic updates sa social media accounts ng NLEX maging ng ibang expressways para dagdag kaalaman at abiso sa mga posibleng aberya sa traffic sa mga darating na araw. Tinataya po natin na karamihan po ay nakauwi na, pero today, considering po na this is the last office day, kami naman po ay nakahanda pa rin po kung mangyari meron pa rin pong bibiyahe this afternoon at saka early this evening po or maging hanggang early tomorrow morning. Maluwag pa ngayon, talagang magandang oras. It's a matter of discipline, pero tiisin mo na lang, wala kang magagawa. Yung iba hindi disiplinado. Kasi pag binitbit mo yun, sasama lang katawan, magkakasakit ka lang. Emil, paalala ng NLEX Corporation sa ating mga kababayang bibiyahe ngayong gabi ay tiyaking may karga po ang inyong mga RFID at kapag wala naman kayong RFID, abay magpa-install na lamang dito sa mga RFID installation centers gaya dito sa Balintawak Toll Plaza. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa evacuation center naman magpapasko ang mahigit 100 pamilyang nasunugan sa Cavite. Matinding dagok, lalo't karamihan sa kanila, walang naisalbang gamit. At nakatutok si Dano Tingkungko. Lupit ng paspasang sunog ang gumising sa 120 pamilya sa bahaging ito ng Pag-asa 3 sa boundary ng Kawit at Imus, Cavite kaninang umaga. Naku, lalong lumalakas! Hala! Wala mang nasugatan o nasawi sa sunog ang masakit. Marami ang walang naisalbang ni isang gamit. 2 araw pa naman bago magpasko. Paghawi ko ng kortina, bigla kong nakita na yung ng apoy. Palipat na rin sa bahay namin. Kasi ang pagitan lang po namin ay dingding, plywood. Tapos pupunta sana ako doon sa kabilang pintuan namin dahil para kuhanin yung computer. Hindi na rin namin nasalba. Ang bilis kasi ng pangyayari. Abala ang pamilya ni Ana sa pagtingin ng pwede pang mapakinabangan. Pero gano'n na lang ang panlulumo nilang walang itinira sa kanila ang apoy. Hindi ko pa iniisip yung bukas, basta wala. Yung blanco pa talaga ako sa lahat. Wala pa akong talaga maisip na plano kasi talaga walang natira sa amin. Zero talaga. Lahat ang pinaghirapan ko, pinaghirapan ng asawa ko. Ubus na ubus talaga.
Sa Tinabunan Elementary School, isa sa 3 pansamantalang evacuation center ng mga nasunugan, nakilala namin si Margie. At ang unang pagkakataong may nakita kaming laruang naisalba mula sa sunog, teddy bear na sunog ang paa. Tulad ni Ana, walang naisalba si Margie kundi papeles ng kanyang mga anak. Ang nasa utak ko na lang po talaga, importante nakaligtas po kami lahat, buhay po kami lahat. Hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga bombero sa pinagmulan ng sunog, bagamat sa buong maghapon, patuloy ang kanilang investigasyon. Ongoing pa rin po talaga yung investigation natin. So, yung po area na yun is hindi po first time nagkaroon sunog. May history na po sila. Kadalasan po doon, ma'am, unattended candle po. Yung po yung pinaka-latest po na responde po na 2019. Ang LGU naman ng Imus, namahagi na raw ng tulong pinansyal, damit, personal na gamit at pagkain sa mga nasunugan. Papalitan din daw nila ang Noche Buena packages na nauna nang ipinamigay pero nilamon din ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Binabantayang huwag maulit ang nangyaring unahan sa pagsakay sa barko sa Batangas Port. Dahilan, upang maipit ang ilang pasahero kahapon. Oras na ang binibilang para makabili ng tiket. Maswerte na kung hindi pa fully booked ang biyahe. Ang latest, silipin natin sa live na pagtutok doon ni Marisol Abduraman. Marisol! Emil, gutom at pagod ngang inabot ng ilan nating kababayan na hanggang ngayon ay nakapila pa rin para makakuha ng ticket dito sa Batangas Port. Nagkagulo naman ang ilan na magunahan na makapasok sa terminal. Ang ilan nga, naipit pa na magunahan namang makasakay ng barko. Ang gulong ito kahapon ang ayaw ng maulit pa ng pamunuan ng Batangas Port, lalo ngayong 2 araw na lang bago ang Pasko. Sandali tuloy isinara ang terminal kahapon. Tingnan talagang kaya nag-stop, isinara dahil punong-puno talaga. So inusog kami ng inusog, naglagay kami ng barrier para matino, nagsasama-sama yung mga pasaway na nagde-demand. May mga naipit pa dahil nag-unahang makasakay sa barko. Sa ticket nila na alauna pa alas 3. Meron po. Pero marami nakakalusot na makakasakay sa hindi nila schedule? Marami oh. So how do you make sure, sir, na walang si Coast Guard. Dapat wala talaga kasi may load line ho yan eh. Kanina, ramdam pa rin ang dami ng pasaherong papasok sa Batangas Port dahil sasalubugin ka na ng mahabang pila ng mga sasakyan. At sa loob naman ng mismong terminal, nakasalampak na ang maraming pasahero. Ang mag-inang ito, pumeso sa gilid at nagsapin na ng karton. Hindi pa po sigurado kung anong oras po ang biyahe. Bakit po? Ang dami pong nakapila. Mga fully book na po. Oras na ang binibilang ng mga nakapila bago makabili ng tiket. Kaya marami ang dito na inabot ng antok at gutom. 7 oras na nga si Rica May sa pila nang akin siya makausap kanina. Kaya sa pila na rin na ng halian. Dito na kayo inabot ng gutom? Opo. Bakit? Ang tagal po. Opo. Mahirap ang biyahe? Opo. Bakit? Na putol-putol na tapos na tagal. Si Christopher naman, alas 8 pa ng umaga nakapila. Hindi nga namin ba't napatagal ngayon. Nakikita lang namin dito alas 12 hanggang alas 13. Alas 12 naman ang biyahe. Ngayon lang, ma'am. Mahirap ba, sir? Mahirap, ma'am. Bakit po? Napakadami ng tao. Hindi nga namin makakani kasi napakabagal din ng kani. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, hindi tuloy-tuloy ang pagbenta ng tiket para hindi magkagulo sa schedule. Siksikan lalo't manggagaling dito sa Batangas Port ang maraming papuntang Mindoro. Bukod pa sa mga Parumblon, Katiklan sa Aklan, Rojas sa Capiz at Bacolod City. Ang average daily rito, foot traffic sa Batangas is 6,000. So last Friday we have 20,000 plus, Saturday is 25,000. Kahapon, Sunday is 26,000 plus. Ganun po karami. Kung ganito karami ang pasahero, kulang barko. Siguro mga 3 long haul, yung malalaki, na magpabalik pa for this period alone lang. Ayon sa Philippine Ports Authority, dapat gawing mandatory na ang online ticketing system para mapabilis ang biyahe at agad malaman ang mga inaasahang tao bawat araw.
Balik tayo dito sa Batangas Port. Sa Batong Port sa Sorsogon, hile-hilera rin sa labas ng pantalan ang mga sasakyang tatawid ng Samar. Pero ang nakabagal ay ang pahirapang pagsakay sa Roro dahil sa malakas na alon dulot ng shear line. Ang ibang sasakyan ilang araw na raw sa kalsada dahil sa traffic sa Ragay, Kamsur. Balik dito sa Batangas Port as of 6 p.m. umabot na sa mahigit 16,000 ang bilang ng mga pasahero na nakatawid mula dito sa Batangas Port papunta sa kanilang mga destinasyon. Mas mataas yan kung ikukumpara sa 12,000 kaninang 2 p.m. at mas posible pa raw na madagdagan yan bukas sa mga hahabol sa Noche Buena. Emil. Maraming salamat, Marisol Abduraman. At mga kapuso, buena manong chikahan na tayo kasamang kapuso host na si Luan D. Gonzalez. Luan. Thank you, Miss Vicky. Eto na, happy Monday, chikahan po mga kapuso. Noche Buena na bukas, kaya naman busy na ang Pulang Araw Stars at iba pang sparkle artists para sa kanilang ihahanda at iba pang Christmas ganap. Makichika kay Aubrey Carampel. Gaya ng kanilang festive Thanksgiving and Christmas celebration itong weekend, naghahanda na rin ang Pulang Araw Stars ng sina Barbie Forteza, David Licauco at Sanya Lopez para sa kanilang ihahanda ngayong Pasko. Siguro roast beef, at least in my family. And my mom always has fruit salad in our ref. Every Christmas. Lechon talaga. Number 1, hamon, di ba? Queso de bola. Yan yung mga hindi nawawala kapag Pasko. Extra special ang Noche Buena ni Barbie this year dahil maipagdiriwang nila ito sa kanyang new home. Meron kaming binibiling ham na paborito ng mga magulang ko. At seafood, mahilig sa seafood ang mga magulang ko. So definitely dapat may seafood at ham na nakahain sa Noche Buena. Ano kayang handa ng iba pang sparkle artists for Noche Buena? Siyempre yung fruit salad ng mom ko, yung ako gagawa ako ng rellenong manok ko. Si TikTok Lock host Pokwang magiging busy rin sa kusina. Kasi may mga order ako may mga pa-order ng roasted chicken, mga ubi halaya. So ako lahat ang hands-on talaga doon, kalyos. So kailangan nakatutok talaga ang mamang. Bukod syempre sa Noche Buena, may gift-giving ganap. Hindi pwede talaga mawala yung Noche Buena. Tsaka yung sinasalubong namin yung pag Christmas na, wow, Merry Christmas! And then, talaga nag-cheers lahat. And yung mga yung pag-open ng mga gifts. Yun yung goal ko this year. Is talagang kailangan, Christmas is for family. Sa family get-together naman ni Rocco Nasino, hindi raw mawawala ang games. May mga program kaming ginagawa kasama buong angkan. Nag-isip ako mga games na kakaiba. Pero fun. Ayun. Para fun, may konting pera-pera. Hiwalay naman daw munang magse-celebrate sina Sofia Pablo at Allen Ansay. Sa Bicol daw magpapasko si Allen dahil uuwi ang kanyang amang seaman. Basta sama-sama lang kami. Tapos simpleng handaan lang. Andyan sila lola, yung mama ko. Saka one thing pa na masaya ngayon kasi andyan si tatay, yung papa ko. Dahil kasama naman si Sofia sa MMFF movie na Green Bones, hindi muna sila babiyahe ng kanyang mommy gaya ng kanilang nakaugalian. This time sa bahay lang kami and malamang isa-celebrate ko yung Christmas season with fans kasi of course yung mga block screenings. It's a golden Christmas naman for Widows War star Bea Alonzo. Sa Instagram, ipinakita ni Bea ang kanyang Christmas tree na napapalamutian ng gold glittery balls and nude bows. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. 4 na weather system ang nagpaulan sa bansa nitong huling weekend bago po ang Pasko. Sa Aklan, inanod ng rumaragasang ilog ang isang balsang may sakay na pasyente. Ang aktwal na pagsagip sa kanya, panoorin sa pagtutok ni Salima Refran. Lord! Ay, tabangis ang Ginoo ko. Ay, tabangis ang Lord! Makapigil hininga ang paghabol na yan ng mga residente sa isang balsa sa Libacaw, Aklan. Ay, Ginoo ko. Ang balsa kasing inanod ng rumaragasang ilog, lula ng isang pasyente na itatawid papuntang ospital. Agad na rumesponde ang kanilang MDRMO. Nasagip ang pasyente na matagumpay ring nadala sa ospital.
Sa bayan naman ng Kalibo, bumagsak ang isang elf truck matapos gumuho ang bahagi ng dinaanan nitong revetment wall. 2 ang sugatan na agad sinugod sa ospital. Ang pag-ulan na yan sa Visayas, epekto ng shear line. Trough naman ng dating bagyong Romina ang nagpaulan sa Palawan, gaya ng naranasan sa Puerto Princesa. Facility na yan. Simula nagkaroon ng water tweak. Ang resulta, abot hanggang binting baha. Ang mga tauhan ng establishmentong ito, itinaas ang ilang gamit para hindi mabasa. Hindi ordinaryo yung mga rainfall na bumagsak sa atin ngayon. Sabi ng Pag-asa, kung babasehan kesa sa mga previous na ulan. Talagang mataas yung millimeter niya. May nakakarang sa kanal ng... Nakadagdag din umano ang problema sa basura na nagpabara sa dadaanan ng tubig. Sakto naman kung kailan maraming mamimili ngayong magpapasko. Binaha ang palengking ito sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Halos ganyan din ang sitwasyon sa Digos, Davao del Sur. Ang kalsadang ito mistulang dagat na dahil sa baha. Pero wisyong baha rin ang ininda ng mga commuter sa bayan naman ng Bansalan na na-stranded dahil sa pag-apaw ng tubig sa kalsada. Samantala, malakas na ulan na sinamahan ng hangin ang bumayo sa Coronadal, South Cotabato. Ang tindahang ito ng paputok, natanggalan pa ng bubong. Bukod dyan, problema rin nila ang mga nabasang paninda. Ayon sa Pag-asa, epekto ng localized thunderstorms ang pag-ulan sa Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Posible pong maging maulan sa bisperas at mismong araw ng Pasko sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, Northeast Monsoon o amihan ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon. Nagpapaulan din ang shear line o pagsalubong ng mainit at malamig na hangin sa Southern Luzon at Visayas. Sa rainfall map ng Metro Weather, makikita na halos buong Pilipinas ang uulanin bukas. May mga kulay dilaw at pula sa mapa, indikasyon na malalakas ang buhos ng ulan. Halos buong Luzon ang buong araw na uulanin bukas. May intense to torrential rains, partikular sa Aurora, Quezon, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Doble ingat po mga kapuso dahil kapag ganyan kalakas ang ulan, posible ang baha o pagguho ng lupa. Halos buong Visayas din ang uulanin. May heavy to intense rains sa Eastern Visayas at ilang parte ng Central Visayas, partikular sa Cebu, Bohol at Capiz. Ganyan din ang mararanasan sa Mindanao, pati sa Metro Manila. At batay po sa special weather outlook ng Pag-asa, posibleng magpatuloy ang ulan hanggang sa Miyerkules, araw ng Pasko. Amihan, easterlies at shearline pa rin ang magpapaulan gaya sa Metro Manila, Central at Southern Luzon, pati Eastern Visayas. Easterlies naman ang makakaapekto sa ilang bahagi ng Mindanao. Maghanda rin sa posibilidad ng localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa mga babiyahe o maglalayag naman sa dagat, magiging maalon po sa ilang baybayin ng Luzon. Posible pang magbago yan kaya patuloy na umantabay sa mga update. Tila pang blockbuster na pila ng mga namimili ng hamon sa Quiapo. Sa Divisoria naman, pakyawan ang pamimili sa bagsak presyong panregalo. Bagamat may ilan na rin bahagyang nagmahal. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz? Mel, mapapanregalo pa Noche Buena. Talagang di ka na mag-iisip kung saan dapat pumunta. 2 lang yan sa mga nais makamura. Quiapo at dito sa Divisoria. Lalong pinapakyaw ang mga tindang laruan sa pwestong ito sa Divisoria. Ngayon 2 tulog na lang, Pasko na. Nakapako na sa 25 pesos ang kahit anong laruan. Kaya swak sa 400 peso budget ni Lola Liberty para sa 8 apo. Ayun na ang kasiyahan po ng mga bata na binibigyan sila tuwing Pasko. Tiga-tigalawa sila. At kahit inulan pa, sige pa rin sa pamimili si Roel. Wholesale anya na makiyaw ng panregalong wallet, damit at iba pa para anya mas makamura. Tig 100, mabili mo siya kung makuha mo siya ng 60 pag wholesale. Parang na mamigay tuwing Pasko. It's better than to give than to receive. Meron din namang ilang tindahang naghahabol ng kita bago magpasko, kaya bahagya ng nagmahal ng paninda. Mataas na raw po yung mga presyo .
Kasi ito, dati bentahan namin 120, ngayon 150 na. Kahit mahal, binibili pa rin. Mas mura po talaga dito sa Divisoria, ma'am, kaysa sa ibang lugar. Hile-hilera ang mga tindahan ng panregalo rito para sa mga bata at young at heart. Kaya sa totoo lang, di mo na kailangan lumayo para makumpleto ang listahan ng reregaluhan mo. Maging sa Villalobos Street sa Quiapo, halos tabi-tabi rin ang mga mabibilhan ng mga murang panregalo, gaya ng mga mugs at baso, mga damit, cap at kung ano-anong borloloy. Yung uso natin ngayon, yung mga cellphone holder po. Kasi mura po sa bangketa po eh. Same lang po sa mga mall, yung kalidad po. Pero kung isa sa mga star ng Noche Buena ang hanap mo, sa bilihan ng ham dito sa Palangka Street, ang punta ng mga tao na gaya ng inaasahan, parang blockbuster sa dami ng nakapila. May lumuwas pa galing Bulacan at may dumiretso rin dito pagbaba ng eroplano mula Australia. My plane just landed. Dito na kami dumiretso para makabili ng ham. Christmas is not the same without a ham. Taon-taon kasi talaga lumuluwas ako para bumili ng ham. Dati buong nabibili ko ngayon low budget na kaya okay lang kahit 1/4 lang makatikim lang. Parang mas ramdam ko yung Pasko pag ito. Kahit naman isang linggo pa bago magbagong taon, marami na rin ang nagtitinda ng mga pantaboy malas gaya ng torotot, golden coins, lucky charms, mga bilog na prutas at mga papatok. Mel, sa mga hahabol dito sa Divisoria, ganito po ang sitwasyon ngayon, no, sa palibot, no. Dito po mabigat ang daloy ng mga sasakyan dito sa May Juan na Luna. At dito na po sa aking likuran makikita nyo, napakarami pa pong mga tao dito po sa may Santa Elena at pati sa Ilaya. Pero ayon po sa mga nagtitinda rito, may mga tindahan naman po na bukas hanggang madaling araw na. Bukas din daw po sila sa Pasko at Bagong Taon. At wag po kayo mag-alala dahil kahit may mga ibang bahagyang nagtaas ang presyo ng mga paninda, pwede pa rin daw pong tumawad. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Huling araw ng trabaho sa mga may holiday, kaya ang uwian nila na sumabay sa last-minute Christmas shopping, nagpa-traffic lalo sa EDSA. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Emil, ganun na nga nangyari. Nakita natin sa maghapon ang dami na mga manggagawa na pumasok pa rin ngayong araw kahit na itong December 23 ay ipit na araw ng weekend at ng Pasko. Maliban sa kanila, sumabay pa yung mga last-minute shoppers, ika mo nga, at maliban pa rin sa kanila, pagkatapos ng work hours, dumagsa naman yung mga kababayan natin sa mga terminal ng bus na uuwi naman sa mga probinsya ngayong gabi. Pasado 1:00 pa lang ng tanghali, nagsimula ng bumigat ang daloy ng trapiko sa EDSA, southbound man o northbound. Kitang-kita na volume ng sasakyan ang pangunahing dahilan ng traffic. Sa dulo ng EDSA sa south, pinakamabigat ang daloy sa EDSA at Rojas Boulevard Crossing. Nawalan nga ng saysay ang traffic lights dahil naglock na rito ang traffic. Pero pagtungtong ng bandang 4:00 ng hapon, bumper to bumper na talaga ang northbound ng EDSA mula pa lang Rojas Boulevard hanggang umabot sa tabi-tabing mall sa EDSA Shaw Boulevard. Napakaraming tao ang labas-masok sa mga mall, ganun din ang mga motoristang gustong mag-park sa mall. Sa puntong ito, sumabay na rin ang uwian ng mga empleyado sa bus carousel at MRT stations. After work din, mas dumami ang pasahero sa mga bus station ng Quezon City. Kaya nakadagdag din ito sa pagbagal ng daloy sa EDSA. Mga 30 minutes, galing po kami doon tapos pumunta kami dito para sakaling mag-abang ng bus. Ayaw rin kasi ng taxi kaya commute talaga. Maraming tao, maraming nag-grocery. So ayun, kailangan ng empleyado. Kahit 25 may pasok po kami. Emil, kung uuwi kayo ng Northern Luzon, nandito ako ngayon sa North EDSA. Take note, ang inyo lang magiging choke point dito ay yung magkakatabing mall sa North EDSA. Diyan lang maghihigpit ng konti. Paglampas ninyo yung Muñoz, dire-diretso na ang inyong biyahe niyan. Bahagyang hihinto kayo papasok ng Balintawak, pero saglit lang yon at maluwag na ulit. Emil. Maraming salamat, Mark Salazar.
Inilabas ng Octa Research ang resulta ng ginawa nilang Senatorial Preference Survey para sa huling quarter ng 2024. At nakatutok si Tina Panginiban Perez. Base sa survey ng Octa Research na isinagawa noong November 10 hanggang 16, kasama sa mga may statistical chance na pumasok sa top 12 sa pagkasenador, sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, dating Senador Tito Soto, sina Senador Bongo, Bong Revilla Jr. at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, mga senador na sina Lito Lapid at Francis Tolentino, dating DILG Secretary Benhar Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Congresswoman Camille Villar, TV host Willie Revillame, dating Senador Gringo Onasan, Senador Bato de la Rosa at dating Senador Francis Pangilinan. 42 pangalan ang kabilang sa listahan, kasama ang ilang kasalukuyan at dating mambabatas at LGU officials, pati mga dating miyembro ng gabinete, dating sundalo at ilan pang personalidad. 1,200 Pilipinong edad 18 pataas ang lumahok sa survey at may margin of error na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Tina Panginiban Perez, nakatutok, 24 oras. Pinagbigyan ng korte ang mosyon ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan na ibasura ang arrest warrant laban sa kanya. Pinaboran din ng korte ang hiling ng mayor na ibalik sa prosekusyon ang investigasyon sa kasong rape na inihain noong 2019. Inaresto ang alkalde at 2 iba pang opisyal ng munisipyo ng Pandi noong nakaraang linggo. Itinanggi ng alkalde ang akusasyon na gawa-gawa lang umano at may bahid politika. Abiso po sa mga motorista, dahil sa di umano pangkaraniwang pag-uga, bawal munang daanan ng heavy equipment vehicles ang tulay na nagkokonekta sa mainland Leyte at Biliran. Sa kuhang ito na nga, tila umaalon-alon pa ang tulay. Sa hiwalay na kuha, kita rin kung paanong umuga ang steel bars ng tulay. Light vehicles gaya ng passenger van at SUV na lang ang pinapatuloy ng DPWH. Ang mga bus, pinahihinto muna para magbaba muna ng pasahero bago padaanin. Abiso naman nila sa publiko, magdoble ingat habang isa-isang dumaraan sa tulay. 8 araw na lang bago ang 2025 pero hindi pa pirmado ng Pangulo ang inaprobahang national budget ng BICAM. Pangamba ng ilan, mauwi ito sa reenacted budget na hindi makabubuti sa ekonomiya. Ayon sa ilang eksperto, ang pagtitiyak ng palasyo sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kay Pangulong Bongbong Marcos na mismo galing, binabalikan ng ehekutibo ang bawat item sa national budget para makita kung ano ang prioridad at hindi sa budget na lumusot sa BICAM. Ngayong araw, pinulong muli ng Pangulo sina Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Public Works Secretary Manuel Bunoan, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasunod ito ng puna sa ipinasang budget, kabilang ang pagbibigay ng pinakamalaking alokasyon sa Department of Public Works and Highways sa halip na sa education sector na paglabag umano sa saligang batas. Pati na ang pagkaltas sa budget ng Department of Education, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, pagbabalik ng kontrobersyal na ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP, at paglobo ng pondo sa Kongreso. Pero 8 araw na lang, papasok na ang bagong taon. Kaya may pangamba ang ilang eksperto sa governance at ekonomiya na kung hindi mareresolba, posible ang reenacted budget sa 2025. Ito yung pagpapatupad muli ng budget na ginamit sa nakalipas na fiscal year hanggat hindi na ipapasa ang panibagong budget. Kapag nag-reenact ng budget, hindi mapopondohan ang mga bagong proyekto na wala sa nireenact na budget. Kaya sabi ng ekonomistang si Emmanuel Leco, hindi ito maganda para sa ekonomiya. Hindi tama na sabihin natin na balikan na lang ang dating budget dahil ang economic environment ay magbabago. Kailangan natin ng budget na angkop sa inaasahan natin na pagbabago sa ekonomiya, pagbabago sa ating mga trade relations next year.
Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research noong 2001, 2004 at 2006, buong taon nag-operate ang gobyerno sa reenacted budget. Nagkaroon naman ng partial reenacted budget noong 2003, 2005, 2008, 2009 at 2019. Pero pagtitiyak ng Malacanang, mapipirmahan ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ang target natin bago matapos ang taon, permado ito ng Pangulo at ang Pangulo ay mag-i-issue ng statement dito at magkakaroon ng full briefing ang mga concerned cabinet members tungkol sa budget na lalagdan ng ating Pangulo. Ayon pa kay Press Secretary Cesar Chavez, hindi raw napag-usapan man lang ang reenacted budget sa mga meeting ng Pangulo. Kailanman ay hindi napag-usapan sa series of meetings ng Pangulo ang reenacted budget, sapagkat tinitiyak ng Pangulo na mayroong budget na lalagdaan bago matapos ang taong ito. Kung ano man yung kahihinatnan ng budget ng 2025 ay dapat naaayon sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Hindi na nagbigay pa ng ibang detalye ang palasyo tungkol sa mga items sa budget na sinasabing maaring i-veto ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Maagang blessing sa 2025 ang touring ng lead casts ng mga batang Riles sa kanilang pagbibidahang action-packed series simula January 6. Di lang para sa sarili, looking forward na rin sila sa magiging achievements ng kanilang brother from another mother. Makichika kay Lar Santiago. Pagdating sa mapormang tindig, maangas na galawan at bigay todong pakikipaglaban. Sina Miguel Tan Felix, Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria at Antonio Binzon, tila action stars of the new gen. Exciting yung bansag na yan, Tito Lar. Para sa akin, tinatrato ko siya bagong chapter ng career ko. Yung title na parang action star, laking responsibility rin di ba? Panibagong journey na naman to. At ako, never in my wildest dream na magkakaroon ako ng ganitong klaseng proyekto. Action pa mismo. I'm blessed po to be here sa mga Batang Riles. Bilang si Papa, naging action star siya dati. So, kailangan natin i-improve pa yung fighting ko. Buhos na buhos ang dedikasyon ng Riles Boys sa kanilang series na mapapanood sa January 6 sa GMA Prime. Ano naman kaya ang nakikitang future ng isa't isa for 2025? Kay Miguel, mayayaman po yan sa cryptocurrency. Simulan ko muna kay Antonio. Yan. Ako, nakikita ko mas kaya mo nang i-handle yung mga challenges sa'yo this time nang nag-iisip ka na lalo. Si Kokoy, na marami kang project ngayon. Ang nakikita ko kay Rahil, oh my God, ngayong 2025 sobrang sasaya yung puso niya. Di ba? Romantically, love life, bro. Lar Santiago, updated sa showbiz happening. Puno ng pasasalamat ang Pasko ng isang nanay sa Pangasinan ngayong natupad ang pangarap niya para sa anak na may cerebral palsy. Ang may mabuting kaloobang tumupad sa hiling ng anak sa pagtutok ni Jeric James Pasilyao ng GMA Regional TV. Hindi madali ang maging isang ina, pero para kay Nanay Rowena, lahat ay kakayanin para sa anak na si Charles na may cerebral palsy. Nung maliit pa, in-explain namin na talagang ganito yung kalagayan niya. So wala namang kasi inborn po talaga siya. Bukod sa karamdaman ng anak, hirap din daw sa buhay sina Nanay Rowena. Minsan, talagang wala kaming pera, magbo-birthday siya. Dumating yung ninong niya. Nagbigay po siya ng para sa kanya. Sa kabila niyan, puno siya ng pasasalamat na maayos niyang naitaguyod ang anak. Nakapagtapos si Charles ng senior high school sa ilalim ng Accountancy, Business and Management o ABM strand. At may talento rin sa pagtugtog ng organ sa kabila ng involuntary movements buhat ng kanyang kondisyon. Napakalaking biyaya nga kung ituring ni Nanay Rowena si Charles na inspirasyon din daw ang hatid sa iba.
Hiling niya ngayong Pasko, magkaroon ng bagong wheelchair ang anak. Alam mo naman yun, di ba? Love na love ka na. Wala tears of joy lang, di ba, Nak? Mabait to eh. Super bait. Kahilingang tinupad naman ng pilantropong may mabuting kalooban na si Dr. Ashok Vasandani. We all are human. We all belong to our Almighty God. Lahat naman tayo anak na Diyos naman yan. Basta may nakita tayo na isang tao na may karamdaman, bilang isang responsible citizen, karapatan natin na makarating tayo yung kunting paabot natin, yung mga tulong natin sa kanya. Walang paglagyan ng saya ng mag-ina sa natanggap na regalo ngayong Pasko. Very, very thankful po talaga kami, lalo na may mga taong generous po. Maraming salamat po sa inyo. Isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, marami pa rin tayong mga biyayang dapat ipagpasalamat. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jarek Pasilyaw, nakatutok 24 oras. Dalawang tulog na lang mapapanood na sa mga sinehan ang official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa MMFF na Green Bones. Ang bida ng movie na si Kapuso Drama King Dennis Trillo may malaking collab with P-Pop Kings SB19 na kumanta ng official soundtrack ng movie. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Hello, SB19! Kumusta? Kwentuhang King to Kings na di lang napuno ng tawanan. Pagpasok pa lang niya, inagahan pa lang. Palang inilabutan na talaga sila. Saktong tono. Nagresulta rin sa instant hit na TikTok entry. Yan ang exclusive interview ni Kapuso Drama King Dennis Trillo sa P-Pop Kings na SB19. Ang kanta ng grupo ng Niebe, ginamit as official soundtrack ng Metro Manila Film Festival entry na Green Bones, na pinagbibidahan ni Dennis at Kapuso Prime action hero Ruru Madrid. Ano mga naging reaction ninyo nung malaman ninyo na gagamitin tong kanta na to, itong Niebe, dito sa pelikulang Green Bones? Sobrang thankful po kami dahil nagustuhan niyo po yung Niebe na kanta at napili niyo po na ilagay sa movie niyo po, kaya maraming salamat. Sobrang thankful po talaga namin. Thankful daw ang grupo na dahil sa pelikula ay mas marami pang makakarinig ng kantang isinulat nila noong kasalukuyang malayo sila sa kanilang pamilya. Nakita ko yung mga comments ng tao. Nung pagpasok pa lang niya, inagahan pa lang. Palang inilabutan na talaga sila. Saktong tono, pasok. Inilabutan talaga sila, kaya nakakatuwa na ganun talaga yung reaction nila at nakadagdag dun sa yung sa intention namin na talagang maramdaman ng mga kanya. Kahit naman yung song na Niebe, iba yung intention niya nung lyrics. Pero kahit sa ibang klaseng kwento mo siya ilagay or ipatong, didikit po siya. Goosebumps, yung naramdaman ko po talaga dun sa trailer na yun. At gaya ng gustong ipaabot na mensahe ng pelikula. Do you believe that there is goodness in every person? Why or why not? Naniniwala po talaga ako kasi parang meron nga pong nasabi na parang dito po kasi sa mundo, parang lahat tayo may kanya-kanyang perspective. Siguro, if hindi pa natin nalalaman kung ano yung story ng bawat isa, huwag tayong mag-judge kasi hindi natin alam kung anong pinagagalingan nila. Nakikita ko na merong goodness in every person. Kahit po ako personally, ganun ko po tinitignan lahat ng tao sa mundo. Parang kahit may ginagawa sa aking mali, parang tinitignan ko, kasi ano. Sige nga, most of the time po kasi, para siyang 10:1. When you do 10 good things, tapos gumawa ka ng isang mali, mas nakikita nila yung mali. Parang nawawala lahat ng kabutihan na ginawa mo. Nitong weekend, mga kapusong Cebuano naman ang binisita ni Dennis. Sa kanyang mga binisitang malls, si Dennis mismo ang nagbenta ng tickets ng pelikulang Green Bones. Nitong hapon naman sa isang mall sa Taguig City, nagsagawa ng advance ticket selling si Dennis na masaya ring sinalubong ng fans. Hanggang malipat siya
2 days to go na lang ipalalabas na ang Green Bone sa mga sinihan nationwide na official entry ng GMA Pictures at GMA Public Affairs sa 50th Metro Manila Film Festival sa ilalim ng direksyon ni Zig Dulay. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. O, 2 araw na lang, di na mapipigilan ng Pasko. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.